Hello guys! Hello! Virgo. Welcome dito sa aking channel, Virgo. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Virgo friends natin na nanonood. I hope na makuha niyong energy dito. Kung bago kayo sa channel ko, please like and share, subscribe, pakipress ang notification bell button para ikaw ang unang makapanood sa ating mga videos. So, ito ay spiritual message, timeless. So, dahan-dahan lang tayo dito. Okay, number 36, 48, 19. So, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 10. So, blend into the environment. Virgo. Etong blend into the environment ay parang, kasi normal yung mga Virgo, ganun eh. Medyo introvert sila. Diba? So, mas nag-e-enjoy silang mag-isa. Mas nag-e-enjoy silang sila lang. Parang ganun. Nasa loob sila ng comfort zone. Kung saan sila komportable, doon lang sila. Dito sinasabi na you have many skills and can fit into any situation. Okay, so take time to assess what is going on around you and adapt accordingly. So, yun. Kailangan mo daw na wag mong sayangin yung talent mo. Wag mong sayangin yung kung ano yung meron ka. Kasi yun na nga. Marami ka daw na skills na pwedeng mag-fit in sa lahat ng, sa kahit saan ka pumunta. Kaso lang, dahil nga sa introvert ka, dahil sa, yun, ang gusto mo is mag-isa lang. Gusto mo is kung saan ka lang, yun na yun, medyo nalilimit yung success mo. Disengage from outcomes. Let go so you can open yourself to the highest love that you deserve. So, relationship or work, dito sinasabi na masyado tayong nakafocus sa outcome. Masyado tayong nakafocus sa future. Ito ay pwedeng makaresonate din sa Taurus. Kasi, focus kayo sa future nyo Masyado kayo nakafocus sa result na kailangan yung result ko perfect. Kailangan na CEO agad ako. Ako yung boss, ako yung manager. Ako yung number 1, parang ganun. So, mali daw yon. Kailangan mong i-let go yung mindset na yon so you can open yourself sa kahit na na possibilities. Diba? Maghanap ka daw ng paraan para alisin yung mga worries mo or mga unresolved na lack of unforgiveness or kung ano pa man to na medyo nagiging dahilan kung bakit ka hindi maka-move on or nag-hold back ka. Diba? Yung mga unforgiving thoughts na mga hino-hold on mo, yung mga worries, or kung ano man yan, na mga bit mo yan, kailangan mo na daw na hanapan ng paraan yan para ma-release mo na. Okay. And last card natin dito is 19, number 10, polite declaration. Same din dito sa blend into the environment. You can move in whatever direction you need to accomplish your goals. Diba? Same din dito na parang you have many skills that fit into any situation. Ito, ganun din. Pwede kang pumunta sa kung ano man na direction ng gusto mo. Okay? Para ma-accomplish mo yung goals mo. Oras na daw. Same din dito. Oras na. It's time for you to get out there. Okay? Claim what is yours and stay in your power. Diba? So, ang galing mo kasi ikaw lang sa lahat ng zodiac signs ang message na ganyan na parang sinasabihan ka ng iyong spiritual helpers na lumabas ka na sa comfort zone mo. I-claim mo na yung power mo, i-claim mo na kung ano yung para sa'yo, and stay in your power. Okay, 10 of Wands,
Wow. May iba ditong Virgo na marami kang obligasyon, breadwinner, or pwedeng ikaw yung tumataguyod sa family. Ang dami mong obligasyon, duties, responsibilities. Ang iba sa inyo dito is medyo natatakot kayo since kayo lang yung may trabaho siguro or kayo lang yung may desire, may urge na maging successful. Medyo natatakot kayo na baka hindi ko makaya itong obligation na to, baka hindi ko maitaguyod yung family ko or ganito ganyan. Dalawa dito yung balita or dalawa dito yung darating. It's either work or it's either relationship. Pero same din sila. It's either relationship lang to. So, pwedeng may mga relationship na magbo-blossom, may mabubuo. Or pwedeng magkakaroon ka ng choice kung relationship ba or trabaho or present relationship or yung current na gustong pumasok sa buhay mo. So, comment down below if resonated ka dito. Okay. Okay, Page of Pentacles. Meron tayo ditong pera na pwedeng makuha sa future mo. 'Di ba? So, yun, ganun talaga. Ganun pa rin. Ang focus mo ang focus mo pa rin is yung future mo, 'di ba? So, nandito ka sa Queen of Swords. Yung ginagawa mo sa ngayon, yung sa current situation mo, ano man itong ginagawa mo, lalo na kung trabaho, nag-aaral ka, nagnenegosyo, or kano pa man, is pinaghahandaan mo yung future mo. Hindi ka masyadong excited sa kung ano yung nangyayari sa ngayon. Kasi excited ka sa mga susunod. Diba? Andito yung King and Queen of Swords. So, yun. It's a confirmation na parang nakikita natin yung iba sa inyo dyan. Sobrang nagtitipid. Sobrang focus kayo sa future eh. Wala kayong pakialam kung anong nangyayari sa ngayon. Okay. Last cards. The World card and Page of Cups. Ew. Okay. So, itong dalawang barahan to is nagsasabi sa'yo na posibleng may maiisip ka na choice or option or pwedeng ways kung paano mo makukuha yung success and fulfillment sa future mo. Kasi puro future to eh. Hindi sa ngayon eh. Kasi sa ngayon parang iniisip mo, okay lang to, I can survive, ganito, ganyan. Pero yung future mo parang hindi pa nga natatapos yung 2023. Nag-iisip ka na ng 2024. Overthinking. Yung iba sa inyo dyan, hindi makatulog. May insomnia na dahil sa sobrang pag-iisip. So, ang sinasabi sa'yo ng baraha, diba? Disengage from outcome. So, yun, huwag kang masyadong nakafocus sa outcome. Huwag kang masyadong nakafocus sa future mo. Huwag kang masyadong nakafocus sa result. Enjoy mo yung kung ano yung nangyayari sa'yo sa ngayon. Kasi yun yung importante eh. Yung future, hindi mo pa alam kung may future ba o wala. 'Di ba? Hindi mo alam kung ganun talaga ang buhay. Okay? So, thank you for watching guys. And see you again. Bye!